Sa Qingyuan Kingdom sa silangang kaparangan ng Qingyuan Prefecture, maraming tao ang nag-aaway, at ang malaking halaga ng alikabok ay itinaas sa hangin dahil sa kung gaano kalakas ang magic attack na pinakawalan. Pagkatapos mag-strike, ilang tao mula sa Qingyuan clan ang itinapon sa isang tabi, at may tumawa at nagpahayag na ang Qingyuan clan ay walang magagawa laban sa Phantom Blood Formation na ito. Sa opinyon ng taong ito, nagbago ang mga panahon, kaya ang lupaing ito ay dapat na ngayong pag-aari ng kanilang Moyen clan. Sumando si Weiron sa lupa at sinabi ang pangalan ng Moyen clan, hindi pinapansin ang dugo na umaagos mula sa mga sugat na natamo niya, at sumimangot, inutusan ang kanyang kausap na huwag magsalita ng walang kaparirikan, dahil naiulat na niya ang lahat kay Huan, at pagdating niya, wala sa kanila ang makakatakas. Ang lalaki, na napapaligiran ng kanyang tulong, ay nagtanong kung mayroong sino mang nagngangalang Huan sa nangungunang 10 disciples ng Qingyuan Sword Clan. Wala siyang maalala na ganyan, at nagtaas ng kilay at ngumisi, nagtatanong kung wala man lang ba si Huan sa top 10 na tao. Ngunit naglakas loob siyang labanan ang mga ito. Lumilipad pasulong ang 5 Moyen para ipagpatuloy ang laban. Sinigawan niya si Huan na tipunin ang mga bangkay ng iba pang miyembro ng clan, at ang nilalang sa hangin sa itaas niya ay naikuyom ang palad nito, naghahanda na maghatid ng isa pang pag-atake, at sa sumunod na sandali, bigla nitong ibinaba ang kamay, ngunit ang bida, na si Ron ng mas malapit sa oras, ay sumugod dito o tumalon sa hangin, sumabit mismo sa ilalim ng kamao, iniunat ang kanyang kamay pasulong at pinaandar ang magical energy upang matigil ang pag-atake na ito. Nakakunot ang noo ng lalaki na naguguluhang tanong, ano ito? Napaluha ang ilang miyembro ng Qingyuan clan habang yakap-yakap nila ang isa't isa at gulat na nagtanong kung nailigtas na ba sila. Tuwang-tuwa na tiningnan ni Ron si Huan, at hindi na rin napigilan ang kanyang mga luha sa kaluwagan habang pinagdaop niya ang kanyang mga kamay at sinisigaw ang kanyang pangalan, napansin lang ng pangunahing tauhan na siya ay nakarating, at ang kanyang kalaban ay tumawa at iniunat ang kanyang mga braso sa gilid, napansin na sa wakas ay dumating na siya. Mas maraming magical energy ang lumitaw sa hangin sa paligid niya, at sa pag-aakalang si Huan ay naghahanap ng kamatayan, patuloy na kinokontrol ng lalaki ang Phantom Monster, na kumunot ang noo at ikanaway ang kabilang kamay nito, na nag-concentrate ng bola ng magical energy malapit dito. Gayunpaman, sa sandaling humampas ang halimaw, iniwagayway lamang ng pangunahing tauhan ang kanyang espada upang ilihis ang pag-atake, at dahil sa kung gaano kalakas ang kanyang welga, naputol ang halimaw sa 2 piraso, at lumipad sa gilid ang mga miyembro ng Moyen clan, na nagsisigaw sa gulat. Sa lalong madaling panahon, ang alikabok at mga ulap na tumaas sa kalangitan ay nagkalat, at napansin ang araw sa kalangitan, may nagtanong sa gulat, ano ang nangyari? Hindi lahat ay makapaniwala na ang lahat ay tapos na, at si Huan, pagkalapag sa lupa, ay tumingin sa mga kalaban na kanyang natalo, na nahulog, nakahiga sa lupa, nanginginig sa sakit. Isang blood pearl ang lumitaw sa tabi ng isa sa mga lalaki, ngunit hindi agad ito pinansin ng bida, at paglapit, inabutan sila ni Ron at ang iba pa ng isang gayuma at tinanong kung ayos lang ba ang lahat sa kanila. Nagpasalamat sila sa tulong niya, at pagpansin niya ay nagtanong si Ron, hindi ba niya sinabi sa kanya na huwag gumawa ng anumang bagay? Gusto niyang sabihin kung ano kaya ang mangyayari kung hindi siya nakarating sa oras. Ngunit pinutol siya ni Ron gamit ang isang awkward na kamay sa kanyang buhok, na ipinahayag na ito ay magiging isang aral para sa kanya, ngunit idinagdag na ang mga demon cultivator na ito ay tunay na masama, na nagsakripisyo ng dugo ng daan-daang 1,000 na monghe mula sa lungsod para lang pinuhin ang Blood Pearl of Soul. Nabigo siyang inamin ni Lee na siya ay naging mapusok, ngunit sinabi rin niya na hindi siya maaaring umupo. At ipinikit ni Huan ang kanyang mga mata at tiningnan siya ng may sama ng loob, pinayuhan na sila, na tinawag niyang kabataan, ay hindi dapat hayaang malito sila ng kwento ng clans. Payo niya kay Ron na gawin ang gusto niya at mamuhay ng normal, ipinapaliwanag na ito ang magiging cultivation ng kanyang henerasyon. Bumantong hininga siya, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat at tumakbo, pinagpapawisan sa tuwa, awkwardly, inamin na hindi niya siya naiintindihan. Biglang nagsimulang maglabas ng magical energy ang pro, at kinilig pa si Huan nang maramdaman niya ito. At biglang sumulpat sa likod niya ang elder ng Moyen clan na si Kayen at nagtanong ng inis, kalaban ba ng bida doon ang mga disipulo ni Moyen?
Matapos ay pangako na mamamatay silang lahat, pinaandar niyon ang kamay ng Phantom Comprehension, at ang mga miyembro ng King Yuan clan ay sumigaw sa takot na ito ay si Elder Yon na isang cultivator ng ikapitong antas ng Pro Palace. Pinagpawisan sila sa takot at nakasimangot, ngunit ang bida ay nanatiling kalmado, at hinugot ang kanyang sword mula sa kaluban nito, nagpa siya siyang oras na upang wakasan ito, at i-activate ang magical energy, na bumubuo sa isang malaking bilang ng iba't ibang mga sapa patungo sa ang attack na ginawa ni Yon at nagkalat ito. Yon, nakasimangot, mentally asked, nagawa ba talaga ni Juan na harangan ang attack niya? Ngumisi siya at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mga labi, napansin na ang pangunahing tauhan ay mabuti, at sa makatuwid ito ay kahit na nakakaawa na patayin siya. Iniunat ang kanyang mga braso sa gilid, ipinahayag niya na ang kanilang clan ay palaging iginagalang ang malalakas, at idinagdag na si Huang ay maaaring sumama sa kanila, na nangangako na gagawin niya siya bilang kanilang numero 1 disipulo at susuportahan siya sa paglipad sa himpapawid. Sinabi rin niya na mayroon silang maraming kayamanan at kagandahan, at ang pangunahing tauhan na umakyat sa hangin kasama niya ay bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata at nagtanong kung ang lahat ay talagang walang ulap. Idinagdag niya na narinig niya na ang mga kinatawan ng clan na ito ay nagtatrabaho mula madaling araw hanggang hiteng gabi, kumakain at natutulog sa open air, at sa parehong oras, sila ay patuloy na hinahabol patungo sa kanilang pag-unlad, sila ay nagpatayan, dahil sarili lang nila ang inaalala nila benepisyo. Si Yon, na pinagpapawisan dahil sa excitement, nanginginig, pinaikit ang kanyang mga mata at ngumiti, na sinasabi na ang kanilang mga cultivator ay walang maraming panuntunan. At bilang karagdagan, ang disiplina ay paylay, ngunit ang kapaligiran ay nakaka-relax, at ang pangunahing prinsipyo ay ang mas maraming trabaho si Juan, mas maraming kinikita si Juan. Ang bida ay tumawa at inulit ito at pagkatapos ay sinabi na ang isang exing sa clan na oras ng trabaho ay kinokontrol. Bilang karagdagan, siya ay narito ng mahabang panahon at taos-pusong nasiyahan sa oras na ginugol dito sa paghindayog ng kanyang espada. Pinandilatan niya ang kanyang kalaban at nagtanong, gusto ba talaga niyang sumama siya sa kanya ngayon? Nang hindi naghihintay ng sagot, inactivate niya ang King Yuan sword technique, nagdirekta ng attack kay Yon, na nakakuyom ang panga, nakasimangot at nagtanong, ano ito? Sinubukan niyang bumuo ng depensa gamit ang sarili niyang magic, ngunit pinalakas lang ni Juan ang King Yuan sword technique, at isang makapangyarihang stream ng magical energy ang ipinadala patungo kay Yon, na naging isang malaking pagsabog kapag nataman. Sa kanyang katawan, nakapikit ang kanyang mga mata, ang bida ay natutuwa na ang lahat ay nangyari sa ganitong paraan, at ibinalik ang kanyang espada sa kaluban nito, siya ay lumubog, si Ron ay nakatingin sa kanya ng may paghanga, nagtanong kung totoo ba na ginawa niya ang tama sa pamamagitan ng tawag ni Juan, habang nakatingin sa kanya ng may paghanga, ang dalawa pang lalaki ay nanginginig sa gulat, nanlamig, natatakpan ng pawis, at nagtanong ang isa sa kanila kung totoo bang hindi siya natutulog. Hindi niya maintindihan kung paano magiging napakalakas ang basic level ng clan swordsmanship nila. At sinabi ng lalaking nakatayo sa tabi niya na medyo nakakatakot ang bida. Bumagsak si Yon sa lupa. Sa oras na ito, ang kanyang katawan ay unti-unting nagsimulang matuno, at siya ay nagsimulang magsalita, na gustong magtanong, at si Juan na nakabitin sa hangin sa itaas niya ay nag-isip at pinutol ang kanyang mga salita, ipinaliwanag na ito ay nagtrabaho ng husto sa loob ng maraming taon, at sa makatuwid ay alam niya, in advance lahat ng sasabihin sa kanya ni Yin, nakasimangot, idinagdag niya na siya ay naglakas loob na linlangan siya, at sa gayon ay napahamak ang sarili sa kahihiyang ito. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Yun na gusto niyang magtanong tungkol sa kung bakit siya napakalakas, at sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay ganap na natunaw, naiwan lamang ang isang perlas, at iniabot ni Juan ang kanyang palad patungo dito, na nagmumungkahi na dapat itong tapusin. Gayunpaman, bago niya kunin ang perlas, isang ulap ang lumipad palayo dito, at tiningnan ito, napansin ng bida na ang magical energy ay nabuo sa silhouette ng isang tao, at tinanong ang kanyang sarili, umalis ba ang espiritu sa katawan? Hinigpitan niya ang hawak sa hawakan ng kanyang espada at nagtanong, saan pupunta si Jun? Maingat siyang sumimangot at naghanda na pigilan siya, ngunit bigla siyang natigilan, bahagyang isinara ito, at umayos, binitawan ang hilt ng kanyang sword, at pagkatapos ay kumuha ng relo mula sa kanyang bulsa,
hinawakan niya ang kanyang chi gamit ang kanyang kamay at tumingin, sa ito sinasadya, sa wakas ay nagpa siya na ito ay hindi mahalaga, dahil ang tao. At natapos ang rescue mission nang hindi na nagtagal sa lugar na ito. Tumalikod siya, lumipad palayo sa hangin. At ang tatlong miyembro ng King Yuan clan ay kinilig nang makita ito, at ang isa sa kanila ay nagtanong na nalilito, ano ang ginagawa ni Wan? Laking gulat niya na hahayaan na lang niyang makatakas siyon. At sumimangot yung isa at nagtanong, bakit hindi na lang nila ituloy ang paghabol dito? Napabuntong hininga si Ron, napapikit, pinag-cross ang mga braso sa dibdib at natatawa, na sinasabing walang alam ang mga kasama. Nakasimangot, itinuro niya ang kanyang daliri sa harap, sumisigaw na ang pangunahing tauhan ay nagsasanay ng isang pamamaraan na tinatawag na 9 hanggang 5, na iniunat ang kanyang palad patungo sa araw, na unti-unting lumulubog patungo sa abot tanaw. Binalaan niya na ang oras ay tapos na, at sinabi na ang ibig sabihin nito na si Juan ay nasa dulo na ngayon nga raw ng trabaho. Nang marinig ito, ang iba pang dalawang lalaki ay natigilan sa pagkataranta, at ang pangunahing tauhan ay huminto sa hangin, naisip na siya ay talagang nasa pagtatapos ng araw ng trabaho, at pinaikit ang kanyang mga mata sa hindi kasiyahan, sinabi na ang pinaka-ikinairitan niya ay iyon sa pagtatapos ng araw ng trabaho, mayroon pa siyang malaking halagang trabahong natitira, at dahil dito, halos napilitan siyang mag-overtime. Maya-maya, sa King Yuan Sword Clan sa silangang kaparangan ng King Yuan Prefecture, gamit ang kanilang mga swords bilang suporta, ilang mga kinatawan ng clan ang lumipad palapit sa parehong oras. Ang iba pang mga estudyante, na may hawak na swords sa kanilang mga kamay, ay nagsisigawan habang inihahampas nila ang mga ito, at sa kabila ng katotohanan na ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng pawis dahil sa pagsisikap at sila mismo ay humihinga ng malalim, sila ay nagmamatigas pa rin sa kanilang mga panga at muling tumayo sa pakikipaglaban, at muli, nagsasanay sa kanilang mga welga. Biglang nagambala ang isa sa mga lalaki, lumingon at nakasimangot na galit, iminungkahi na tingnan ng iba ang katotohanan na ang isa sa kanilang mga kasamahan ay tinatamad muli, nagmumura. Tinanong niya kung paano pa nila tinanggap ang isang estudyanteng katulad niya. Tinitigan niya ng matagal si Juan, na natutulog sa lilam ng puno, na tinatakpan ang kanyang mga mata ng espesyal na maskara sa pagtulog. Hindi nagtagal ay nagising siya at bumantong hininga, nag-inat at sa kabahagyang samandal, tinanggal ang maskara sa kanyang mga mata at nakasimangot, naisip na bumalik siya pagkatapos ng hating gabi kaya't wala siyang oras para makatulog ng maayos. Kung alam niya ng maaga ang lahat, hindi sana siya ang dapat na yumako sa mga ganitong gawain, at sa malungkot na buntong hininga, naalala niya ang sandaling winasak niya ang kanyang kalaban sa isang malakas na pagsabog, nakasimangot at mahigpit na pinagdikit ang kanyang mga labi. Naisip niya ang katotohanan na may isang kakilakilabot na nangyari sa loob ng 5 taon dahil sa 970 si Access, tuloy-tuloy na overtime na trabaho. Naalala niya kung paano siya, napapaligiran ng mga table tasks, pagod, ibinaba ang kanyang ulo sa ibabaw ng mesa sa harap niya, hindi maipagpatuloy ang pagtatrabaho. Gayunpaman, nagsimulang sumigaw ang boss na papalapit sa kanya, nagtatanong kung nang ahas siyang maging tamad sa kanyang harapan, iniutos niya na huwag na niyang isipin ang pag-alis hanggang sa matapos siya. At ang iba pang mga manggagawa na papalapit ay biglang napansin na ang lahat ay masama. Dahil naghihingalo na si Juan, nagsimula silang sumigaw na may tumawag sa emergency service. Ngunit walang pakialam ang ilang miyembro ng kumpanya na naghihingalo na ang bida, at una sa lahat, humingi sila ng isang tao na magligtas sa kanyang proyekto. Una sa sandaling ito, naaalala ang hindi malinaw na mga imahe mula sa nakaraan, naisip ni Juan na siya ay biglang namatay at hindi sinasadyang nahulog sa mundo ng telepono atensiya. Pagkatapos lamang na siya ay isilang, siya ay nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin ng diretso sa unahan dahil sa gulat, nagtanong, dito ba talaga siya ipinanganak? Siya ay isang simpleng disipulo ng King Yuan at Sword Clan, ngunit naalala niya na ang iba pang mga miyembro ng clan ay humihingi din ng marami sa kanya, itinuturo ang kanilang mga daliri sa kanya, sumisigaw na siya, bilang isang disciple of the clan, ay dapat magtrabaho ng mas mahirap. Ang pag-idlip ay tila walang kabuluhan sa kanila, at tinanong nila kung paano makakatulog ng ganoon katagal ang isang disipolo. Sa halip na italaga ang kanyang sarili sa pagsasanay, tinawag nila siyang tamad dahil hindi pa sila nakakita ng sinumang tamad. Sa huli,
Nagpa siya ang bida na upang hindi na maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan, hindi na siya mag-o-overtime sa mundong ito. At may determinadong pagsimangot, kinuyam niya ang kanyang mga kamao, itinikom ang kanyang panganang mahigpit, at ibinulalas sa isip na hindi siya magkakaroon ng anumang overtime na trabaho. Gayunpaman, hindi niya akalain na magiging ganito siya ka-standout dito. At sa nasa sabik na pagsimangot, bahagyang pinaikit niya ang kanyang mga mata habang nakatingin sa pulutong ng mga disipulo na nagsasanay sa kanyang harapan. Bigla niyang narinig na may sumigaw ng pangalan niya, at paglingon niya, napansin niya si Ron na nakangiti at nakapikit. Ibinalita niya na si Elder, nang hinahanap siya ni Jen at gusto siyang tanungin tungkol sa mga detalye ng misyon kahapon. Nang marinig ito, tinanong ni Juan kung totoo bang walang sinabi sa kanya si Ron tungkol sa kanya. Siya ay may kumpiyansa, nakasimangot at nakakuyom ang kanyang kamay sa isang kamao, ay bumulalas na. Siyempre, wala siyang sinabi, napansin na tinawag na siya ni Sean para makipag-usap, ngunit walang sinuman ang nagsabi tungkol sa lakas ng Han, ang pangunahing tauhan, paglagay ng kanyang kamay sa kanyang balikat, ay natutuwa tungkol dito at napagtanto na sa kasong ito, maaari siyang maging mahinahon, inihayag niya na siya ay aalis. Bago umalis, nangako siya na tuturuan niya si Ren ng ilang mga tricks sa susunod na may oras siya. Nahiya si Ron sa atensyon na ipinakita sa kanya, nagpasalamat sa kanya, at pagkatapos, winuwagayway ang kanyang kamay na palm, napabulalas na muli silang magkikita. Hindi na sumagot si Juan, bagkus ay lumipad na lamang sa hangin gamit ang magic, at hindi nagtagal ay huminto sa harap ng pangunahing bulwagan. Naalala na sa mundong ito, ang cultivation ay nahahati sa 6 na yugto, at mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Talagang cultivation, espiritong kaharian, pagbuo ng kaluluwa at mortal na kaharian, limitahan ang pagbubuklod sa kapangyarihan ni Juan, Purple Palace, katotohanan, pag-akyat. At ang bawat isa sa mga yugtong ito ay nahahati sa 9 na antas. Sa pag-iisip tungkol dito, naglakad na si Juan sa loob ng pangunahing bulwagan, tinitingnan si Sean na nakaupo sa harapan niya, at sa isip ay napabulalas na may mas seryoso. Ang pinuno ng Jinyun Clan. Seryoso siyang tiningnan ni Sean, at naalala ng bida na siya ay nasa ika-6 na antas ng pag-akyat ng katotohanan, at tinawag siyang King Yuan Sword God ng pinakamalakas na tao sa mundo. Ngayon si Sean, na seryosong nakasimangot, ay tumingin kay Juan, at ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngumiti ng mabait, binabati siya. Nanatiling seryoso si Sean at inutusan siyang huwag kalimutan kung nasaan siya, ngunit ang pangunahing tauhan, na hindi nahiya sa gayong seryosong bato, ay kinuha lamang ang isang maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang mga damit at nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano ang tsaa na kanyang itinanam ay hinog na, ilang araw na ang nakalipas. Nang marinig ito at napansin din ang maliit na kahon sa mga kamay ni Juan, kinilig si Jian at agad na lumapit si Ron sa kanya, nakangiti, masigasig, sumisigaw, at hiniling sa kanya na ibigay ito sa kanya upang subukan dahil matagal na siyang hindi umiinom ng kanyang tsaa. Umagos pa ang laway sa baba, at si Juan, nakangiti ng mapakla at ipinikit ang kanyang mga mata, maingat, pinisil ang kahon sa kanyang mga kamay, ipinakita ito kay Sean, at pagkatapos ay iniabot sa kanya, sa isip, nabulalas na walang mag-iisip na ang Sword Godkin ay isang adik sa tsaa. Naalala niya na ginamit niya ang kanyang dating kaalaman sa cultivation ng mga succulents at iba pang mga halaman upang bumuo ng pinakamahusay na tsaa, at iyon ay nakatulong sa kanya na bumuo ng isang magandang relasyon sa iba. Gayunpaman, iyon ay kinakailangan para sa sinumang empleyado na may paggalang sa sarili. At nilagay niya ang kamay niya sa ilalim ng baba niya at ngumiti. Biglang tumahimik si Sean, pinilit ang sarili na bumalik sa mas seryosong tono at tinanong kung kumusta ang misyon kahapon. Napansin niya na narinig niya mula sa ilan sa mga nagbabalik na disipolo na si Juan ang nagligtas sa kanila, ngunit ang bida ay nakadulas at nagpahayag na ito ay isang aksidente. At habang iniaabot ang Blood Pearl, idinagdag din niya na kinuha niya ito sa isa sa mga disipolo mula sa ibang clan. Nang mapansin ito, nanginginig si Sean sa pag-iisip, sumigaw ng pangalang Blood Pearl, at sineseryoso niya ito. Tinanong kung alam ng bida kung ano ito. Ang Blood Pearl ay biglang napalibutan ng magical energy, at lalo pang nakasimangot si Jian, gustong ipaliwanag kung ano ang bagay na ito, ngunit si Juan, na naka-cross arms, ay nagpahayag na hindi niya ito kilala at ayaw niyang marinig ito, dahil hindi niya ito narinig,
interesado dito. Kumunat ang noo niya, puno ng pawis ang mukha dahil sa pagsisikap, at mabilis na yumuko, bigla siyang tumalikod kay Shan, nagsimulang tumakbo palayo, at nagpa siya na pumunta siya kung wala siyang ibang sasabihin sa kanya. Natigilan si Shan dahil sa ganoong pag-uugali, at ang pangunahing tauhan ay humihingi ng kapatawaran sa kanya, naisip na gusto niyang mamuhay ng walang pakialam at kaya't hiniling sa kanya na ipaubaya sa ibang tao ang problema, ngunit biglang inutusan siya ni Shan na huminto, at si Huan, bagamat nagulat, ay sumunod pa rin siya at ipinaalala niya na ang isang elder ay nagsasalita sa kanya at ipinahayag na kahit na ang pangunahing tauhan ay nagtagumpay sa cultivation ng tsaa bilang isang tunay na disipulo, kaya niya huwag masyadong passive. Nakakunot ang noo. Galit niyang itinuro ang daliri sa kanya at hiniling na ipaalam sa kanya kung bakit hindi siya sumali sa pagsasanay sa sword noong nakaraang linggo. Huan, lumingon sa kanya, ipinaliwanag na kailangan niyang maghintay ng 1 oras hanggang sa oras na niya, at nabanggit na alam ni Shan na mayroon siyang sariling mga prinsipyo at pagsasanay, kaya hiniling niya sa kanya na maunawaan si Shan, sa kabila ng paliwanag, pa rin hindi kumalma at sinigaw yun dahil na-miss ni Juan ang klase. Ang mga guro ay lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na paalisan siya sa mga disipolo. Nang marinig ito, natigilan ang bida, at bahagyang lumingon kay Jin at tinanong kung talagang sinabi nila iyon. Nagmumura si Shan, ipinalagay ni Shan na masyado siyang malupit, at pagkasabi ng pangalan ni Juan, gusto niyang subukang bigyang katwiran ang kanyang sarili, ngunit siya, na may masigasig na ngiti, ay bumulalas na ito ay kahanga-hanga, sa isip ay napapansin na kung siya ay ibababa sa isang indisipulo, kung gayon walang mangiistorbo sa kanya wala na. Kaya naman pasiga na tanong niya, kailan ba siya tuluyang ibababa ni Shan? Naikuyong niya ang kanyang kamao at nanginginig. Ang presyon sa kanyang katawan ay tila tumaas, at siya ay lumingon sa pangunahing tauhan at biglang ipinahayag na ito ay isang magandang ideya. At itinuro ang kanyang daliri sa kanyang direksyon, napansin niya na sa buong kasaysayan ng clan, walang kahit isang president para sa ganoong bagay, at kung may magpapababa kay Huan, ito ay katumbas ng isang sampal sa mukha para sa si Jin mismo, ang bida, ay halatang bigo, sinumpa, mula noon hindi man lang niya alam na may mangyayaring napakaganda. Gayunpaman, bago pa niya maipagpatuloy ang pagsasalita tungkol sa kung ano paman, bigla niyang narinig na may lumapit at kinanta ang pangalan niya at ang pangalan ni Xiang. Lumingon siya sa pagkataranta, at si Xiang, nang mapansin si Jianxing ay masayang bumulalas na siya ay dumating at ngumiti. Lumapit siya kay Huan at sinabing tens of 1,000s of disciples ang nagtrabaho araw at gabi para maging tunay na disciples, at nagtanong kung bakit handa siyang talikuran ang isang pagkakataon na minsan lang dumating sa buong buhay niya. Seryoso siyang nakasimangot habang nakatingin sa kanya, at ang bida na nakatingin sa kanya, naalala na siya ang numero 1 tunay na disipulo ng Jinyun Sword Clan. Siya ay isang tunay na disipulo at isang tunay na kagandahan. Nakamit niya ang mahusay na tagumpay at cultivation sa kanyang mga unang taon, at mula noon, siya ay naging una sa mga disipulo. Habang iniisip niya ang tungkol sa kanya, seryoso siyang nakasimangot, napabuntong hininga sa hindi kasiyahan habang pinagmamasdan siya, at patuloy siyang nag-iisip, naaalalang tinawag siyang the future of the Jinyun Clan. Samantala, siya ay nireranggo. Sa huling 55 at ipinikit ang kanyang mga mata, tumalikod siya sa kanya, napansin na hindi niya alam ito, ngunit matagal na siyang natigil sa Purple Palace. Si Jianxing ay tumingin sa kanya ng may pagtataka, at ipinaliwanag ng bida na ito ang dahilan kung bakit gusto niyang magsimula bilang isang panloob na disipulo. Siya ay tumingin sa ibaba sa pagkabigo, at siya ay sumimangot ng mas may kumpiyansa, upang hindi hayaan ang sinuman na pagdudahan ang kanyang mga salita. At sinabing gusto niyang pasiglahin muli ang kanyang espiritu, masira ang mga limitasyon ng walang kamatayang palasyo at maging mas malakas, na inaalala ang sinasabi ng ilan tungkol sa pag-uulit bilang ina ng pag-aaral. Nagulat si Jianxing sa kanyang mga sinabi, dahil hindi niya akalain na magiging ganoon kaprogresibo siya at mag-iisip ng malalim tungkol sa mga pamamaraan ng cultivation. Iba ito sa narinig niya tungkol kay Huan mula sa ibang tao. At yumuko siya at inamin na mali siya. Sinabi ng bida na siya ay masyadong mabait sa kanya, at biglang, si Shan ay nakangiting nakatawag sa kanilang atensyon at ipinaliwanag na ang dahilan kung bakit niya tinawag si Jianxing ay dahil maraming masters ang gustong humingi kay Huan. Ang pangunahing tauhan ay tumingin sa kanyang tagiliran ng maingat,
nakasimangot at nagtanong, ano ang mga kahilingan? Nagulat si Jianxing sa kanyang reaksyon, at itinaas ni Shan ang kanyang daliri at ngumiti, ipinahayag na gusto ng mga masters na sumama si Huan kay Jianxing sa isang misyon at matuto ng masipag mula sa pinakamahusay na estudyante. Nanlaki ang mata ni Jianxing sa pagkamangha at muling nagtanong, at ang bida ay natigilan sa gulat, pagkatapos ay lumingon kay Shan at nagtanong, pinagtatawanan ba siya nito? Pinagpawisan siya sa takot, iniisip na si Jianxing na, sa sobrang pagiging aktibo nito, ay nagpahamak sa buong clan upang matupad ang kanyang mga pamantayan. Naisip niya ang kanyang pagsasanay na may isang matigas na Simon Got at pinaikit ang kanyang mga mata, sa pag-iisip na napansin na sila ay ganap na naiiba, na nagtatanong, kung gayon, paano sila magtutulungan? Medyo nagalit si Shan, nakasimangot, pinaalalahanan si Huan na si Jianxing ang pinakamahusay na disipulo ng kanilang clan, at ang mga tao ay pumila upang humingi ng payo sa kanya araw-araw. At ang pangunahing tauhan ay nagkaroon ng isang mahusay na pagkakataon, kaya hindi niya naintindihan kung ano ang hindi niya nasisiyahan. Si Huan, na ibinaba ang kanyang ulo, ay ipinikit ang kanyang mga mata at inamin na siya ay nag-aalala lamang na siya ay hindi sapat para sa misyon na ito at haad lang kay Shan mula sa cultivation. Sa isip, lumingon ito sa kanya, tinanong niya kung totoo bang ayaw nitong hadlangan siya nito. Gayunpaman, hiniling sa kanya ni Jianxing na huwag mag-alala tungkol dito, at nakangiting ibinulalas na sila ay pamilya at dapat na suportahan ang isa't isa at umunlad ng sama-sama. Nakakunot ang noo, sinabi niyang magagamit niya ang pagkakataong ito para patunayan ang sarili at sirain ang mga tsismis na ikinakalat ng iba tungkol sa kanya. Nang marinig ang kanyang mga salita, napakunot ang noo ni Wan at tinanong kung sinusubukan niya itong takutin. Ipinapalagay niya na gusto nitong magdusa siya tulad niya. At pinagsalikop ang kanyang mga kamay, yumuko siya kay Shan, ipinagtapat na natatakot siya na kung makikibahagi siya sa misyon, ang kanyang mga dahon ng tsaa ay may iwan nang wala ang kanyang sensitibong pagsisiyasat. Seryoso siyang sumimangot, sa pag-iisip, napansin na inimbitahan pa ni Shan si Jianxing na makibahagi sa misyon na ito, ngunit wala siyang balak umatras sa kanyang mga prinsipyo, hindi niya maintindihan kung bakit niya sasamahan si Jianxing gayong wala siyang magawa dito kundi si Shan, sa kabila ang kanyang mga salita, ngumiti, hawak ang mga daliri at napansin ang kilos na ito. Nagulat si Guan, na nakataas ang isang kilay, inihayag ni Shan na kung matagumpay niyang natapos ang gawaing ito, bibigyan niya siya ng 3 araw na bakasyon. At matapos ulitin sa isip ang numerong ito, nanlaki na lang ang mata ng bida sa pagtataka, nabigla sa narinig, nakangiting masaya, naibulalas niya sa isip na bibigyan siya ng 3 araw na bakasyon. At pagkatapos makipagkamay kay Shan, tiyak na kumunat ang noo niya na tumaas ang kanyang sigasig at hiniling kay Shan na agad na iulat ang mga nilalaman at lokasyon ng misyon na pupuntahan niya sa mga tubo ng tubig, apoy at tanso. At si Shan, nang marinig ang kanyang mga salita, ay ngumisi, nasiyahan sa nangyari makalipas ang 1 quarter ng 1 araw. Si Jianxing, na nakakunot ang noo sa konsentrasyon, ay iniwagayway ang kanyang sword, nagsasanay ng isang hampas, at si Huan Yang ay huminto ng kaunti sa gilid, napansin na siya ay nagtatrabaho ng husto. Huminto siya, tumingin sa kanya, huminga ng mabigat at seryoso, napansin niyang huli na siya. Bumantong hininga siya, nag-cross arms at ipinahayag na kung hindi siya matutulog sa tanghalian, wala na siyang lakas. At si Jianxing, napapalapit sa kanya, ay bumulalas na dapat siyang maglaan ng mas maraming oras sa pagsasanay. Ipinahayag niya na nakarating siya dito sa tamang oras at nagawa niyang maindayog ang kanyang sword ng 3,000 beses. Ngunit ito ay lumabas na kailangan niya ng pagtulog tulad ng isang ordinaryong tao, tinitingnan siya na may inis na ekspresyon, ipinahayag niya na siya ay masyadong mahina, at si Huan, na walang balak na pabulaanan ang pahayag na ito, inamin na sinasabi niya ang lahat ng tama, at nangako na iisipin niya ito sa paglilibang at tiyak na ibibigay ang lahat sa pagsasanay na may dobleng lakas. Pagtingin sa gilid, napakunot ang noo niya, nagtatanong sa sarili kung bakit parang matandang lola sa huli si Jensen, napabuntong hininga ng inis, ipinikit ni Jianxing ang kanyang mga mata, napansin na gabi na, at iminungkahi na pumunta sila. Nagsimula siya at bumangon sa ere, kasama si Huan na sumusunod sa likod niya habang tinanong niya kung ano ang tingin niya sa misyong ito. Ipinadala sila ni Shan upang imbestigahan ang mga pagkawala sa kabundukan ng Tangyang.
At ang hanay ng bundok ay nasa tabi mismo ng isinakripisyo ng King Yuan.